Ito guys, ibig sabihin nito, ready na kayo, no? Kasi parang for some of you, nag-gain nyo na yung mga experiences na kailangan nyo, nag-acquire na kayo ng mga bagong skills, bagong kaalaman, pwedeng nag-mature na kayo sa buhay mga kapiksi. And lahat ng pwede nyo matutunan, pwede na. And this time around, parang sinasabi dito na it's time na magplano ka naman and mag-focus ka naman sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? So, for some of you guys, and for some of you guys, parang feeling ko, marami na rin kayong naibigay. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong June, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Meron tayong tatlong decks dito guys. Ito yung para sa spiritual messages nyo, ito yung para sa life messages, ito naman yung para sa love life mga kapiksi. Kung ano na lang yung mag-resonate sa inyo guys, take that message, okay? So, uunahin natin tong spiritual message guys. Tingnan natin kung anong mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have protection guys, no? Napaka-importante nito. Call back your power, cut the cords, soul retrieval. So, kung mapapansin nyo guys, yung imahe ng card, no? Nakaganon sila, nakaganon. So, sumisimbolo na ng protection. So, unang-una guys, kailangan natin magdasal kasi kailangan nating humingi ng gabay, protection mula sa ating mga spirit guides. Meron tayong mga spirit guides, bawat isa sa atin mga kapiksi, simula nung pinanganak tayo. And ang number one role nila is una, gabayan tayo. Pangalawa, protektahan tayo. Pangatlo, tulungan tayo sa mga panahon na kinakailangan natin mga kapiksi. Pero aside dun sa umaasa tayo na protektahan nila tayo, dapat tayo din mismo pinoprotektahan natin yung sarili natin against dun sa mga negative energies mga kapiksi na makakasama sa buhay natin. So in short guys, kailangan matuto tayong mag-filter. Kailangan matuto tayong mag-filter ng positive and negative. Mag-filter kayo kung ano yung tinotolerate nyo, kung ano yung pinapapasok nyo sa buhay nyo, mga kapiksi, mga tao, mga kaganapan, mga sitwasyon, mga emosyon na in-entertain nyo, mga binabasa nyo. Especially nowadays guys, no, social media, diba, nasa digital era na tayo. Lahat is nasa internet, diba, even yung mga bata nowadays, no, nasa internet na sila mga kapiksi. So, ibig sabihin, lahat accessible sa atin. Even yung mga nasa ibang bansa. And, sometimes, walang filter, diba? Kung ano na lang yung i-feed sa atin sa social media, makikita natin at makikita natin. So, kailangan marunong kayong mag-filter na, oops, negative to, hindi ko to papatulan. Oops, fake news ito, hindi ko to babasahin. Oops, maraming bashing dito, hindi ako makikisawsaw. Yung mga ganun. Yung iba kasi, yung ibang mga tao, hindi ko alam kung bakit ganun, na gustong-gusto nila na kapag may issue, papanoorin nila, it's either papanoorin nila, babasahin nila, tapos makikisawsaw sila sa comment section. Sometimes sila pa yung nag-aaway dun sa comment section mga kapiksi. So, anong naiambag nun sa buhay mo? Wala, diba? Nag-spread ka lang ng kanigahan mga kapiksi. So, yung mga simpleng ganong bagay, kailangan finifilter mo, diba? Yung mga sitwasyon mo, hindi mo naman makokontrol yung nangyayari sa buhay mo, diba? It's either matrigger ka ng kanagahan or you can look at it the other way around na, okay, problema lang yan pero hindi ako magpapadala dyan. For sure, malalampasan ko rin yan. For sure, magiging ma-okay din ako. So, yung mga ganun guys. Iwasan yung matrigger ng kanagahan. Huwag nyong itolerate, no, yung kanagahan sa buhay. Let it pass. This too shall pass. Diba? Lahat lumilipas, kagaya ng mga yon. And instead, mag-ipon kayo, guys. Lunurin nyo yung sarili nyo sa pagiging positibo para gumaan yung buhay nyo, gumaan yung pakiramdam nyo, gumaan yung inyong paglalakbay
dito sa mundong ito. Alright? So, comment down. Ito, i-mind nyo yan. Mind positivity. Goodbye negativity. No to nega. Yes to positive. Okay? Alright. So, up next naman, para sa life messages nyo, shuffle ko to guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat na gusto mag-avail ng course mga kapiksi, meron tayong promo ngayong May. Pwede kayo mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte sa Blumenau o kaya naman ay 200 pesos na discount until May 31 mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung mga life messages nyo guys. We have the Master Artisan in reverse and we have the Architect. Ito guys, ibig sabihin nito, ready na kayo, no? Kasi parang for some of you, nag-gain nyo na yung mga experiences na kailangan nyo, nag-acquire na kayo ng mga bagong skills, bagong kaalaman, pwedeng nag-mature na kayo sa buhay mga kapiksi. And lahat ng pwede nyo matutunan, pwede na. And this time around, parang sinasabi dito na it's time na magplano ka naman and mag-focus ka naman sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? So, for some of you guys, and for some of you guys, parang feeling ko, marami na rin kayong naibigay, no? Pwedeng naibigay sa pamilya nyo, and hindi naman masama na parang this time around, pakinggan, magbigay ka naman sa sarili mo. Okay? Give back to yourself, kapiksi. Unahin mo naman yung sarili mo or prioritize mo naman yung sarili mo. Hindi natin sinasabi na pagdamutan nyo yung pamilya nyo o yung mga taong umaasa sa inyo, no? Hindi ganon. Kung gusto nyo tumulong sa kanila, go ahead, why not? Especially kung mga breadwinner kayo. Pero make some space for yourself. Sometimes kasi guys, no, parang masyado tayong bombarded ng ating mga responsibilities and obligasyon sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga magulang natin, sa ating spouse, di ba? To the point na palagi kang nandun sa huli ng listahan. And sometimes, nawawala ka pa dun sa listahan. Diba? So, pwede mong isingit guys yung sarili mo. Kung feeling mo selfish, hindi ganon guys. It's about self-love and loving yourself because kung hindi mo yun ibibigay sa sarili mo, sino, diba? Sino yung magbibigay nun, diba? So, yeah. It's not about being selfish mga kapiksi, but it's about loving yourself and giving you things that you deserve in life. Kasi deserve mo yan, no? Deserve mo lahat ng mga magagandang bagay sa mundo mga kapiksi. So, i-comment niyo yan sa baba guys. I deserve love. I deserve all the best things in the world. Sobrang ganda niyang affirmation na yan. Favorite ko yan sinasabi guys. I deserve all the best things in the world. Okay? I-comment niyo na rin sa baba guys. I deserve all the best things in the world. Kasi deserve mo talaga yan. Alright? Okay. And yung last message for you is sa love life naman. Dito naman guys, titingnan natin yung nararamdaman o yung gustong sabihin sa inyo ng inyong partner o specific person. Habang sinashuffle ko to guys, no, inform ko kayo, malapit ko nang i-launch paano mawala ang third party and magkaroon ng harmonious na relationship. Video course yan guys. Coming soon, malapit ko nang matapos. Abangan nyo yung announcement para sa mga kapiksi na may problema sa third party.
So, eto guys, yung mga mensahe sa inyo ng inyong person. I replay our conversations over and over. I love you unconditionally. So, mahal ka ng person mo, no? No doubt guys, mahal ka ng person mo. Etong conversation na to, depende yan sa sitwasyon nyo, mga kapiksi. Pwedeng nag-away kayo. Yung pinaka-recent na nangyari sa inyo guys. Pwedeng nag-away kayo and paulit-ulit na naiisip ng person mo yung pinag-usapan nyo. And kahit na nag-away kayo or kahit na may problema kayo, whatever, mahal ka pa rin niya. Your person still loves you unconditionally. Okay? O kaya naman, kung ang nangyari sa inyo is maganda, di ba? Sweet, nag-I love youhan kayo, ganyan. Or meron kayong conversation na nagpasaya sa inyong dalawa, paulit-ulit din niyang iniisip yon. And dahil doon, mas lalo kanyang minamahal, mga kapiksi. So, take it how it resonates guys, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. Merong iba sa inyo nega, merong iba sa inyo positive yung sitwasyon, pero kahit ano pa yan, your person still loves you, mga kapiksi. Yan yung gusto niyang sabihin sa iyo, or yan yung talagang laman ng kanyang isipan. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below. Ito mind nyo na yan, guys. For sure, gusto nyo yan. Mine, mahal ako ng person ko. Mine, my person loves me unconditionally. Okay? I-mind nyo na yan, guys, sa comment section. So, yeah. Comment down below guys if naka-resonate kayo and kung saang message kayo naka-resonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi? Comment down below. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo guys para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.